Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, ay sumampalataya kayo sa akin. Hindi na magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo dahil dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit ginagawa ko ang iniuutos sa akin ng Ama upang malaman ng sanlibutang ito na iniibig ko ang Ama. Tayo na, lumakad na tayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan. Mga kapatid, ang mga salitang ito ni Jesus ay hindi nasabi sa gitna ng katahimikan, kundi sa gitna ng pamamaalam. Inihahanda niya ang kanyang mga alagad sa kanyang pag-alis sa krus. Sa kadilimang lulukob sa kanila at sa gitna ng pagkalito, pagkatakot at pagdadalamhati, ang kanyang bigay ay kapayapaan. Ngunit hindi ito basta kapayapaan lamang. Hindi ito kapayapaan ng pag-iwas sa problema. Hindi ito kapayapaang dulot ng pagtakas sa hirap. Hindi ito kapayapaang nakadepende sa mga panlabas na kalalagayan. Ang kapayapaan ni Jesus ay kapayapaang nananatili kahit sa gitna ng unos, kahit sa gitna ng pagtakwil, kahit sa halamanan ng takot, kahit sa krus. Ang kapayapaan ng mundo ay marupok. Nakabatay ito sa pera, sa kalusugan, sa tagumpay o pagsang-ayon ng iba. Kapag nabawasan ang mga ito, nawawala rin ang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ni Jesus ay nakaugat sa kanyang pakikipag-isa sa Ama. Kapayapaang bunga ng tiwala, ng pagsuko at ng pag-ibig. Kaya't nang sinabi niya, huwag kayong mabalisa at matakot. Hindi niya itinatanggi ang takot. Inaanyayahan niya tayong lumalim sa tiwala. Lahat tayo ay dumaranas ng mga tanong ng puso. Sino ba talaga ako? Saan ba ako patutungo? Ano ba ang saysay ng aking buhay? Marami ang nagtatakip ng tanong sa pamamagitan ng ingay, libangan, trabaho, bisyo, ngunit walang makapagpapatahimik ng kaluluwang wala si Kristo. Hindi pamamaraan ang ibinibigay niya, kundi sarili niya mismo. Kapayapaang hindi pagtakas sa hirap, kundi presensya sa gitna ng hirap. Ito ang katiyakan na hindi tayo nag-iisa. Sabi ni Jesus, dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito, ngunit wala siyang kapangyarihan sa akin. Ito'y patunay, kahit sa harap ng kamatayan, si Jesus ay malaya. Malaya sapagkat ang batayan ng kanyang pagkatao ay ang pag-ibig ng Ama. Maaari rin tayong mamuhay ng may ganitong kalayaan. Hindi kalayaang walang hirap, kundi kalayaang magmahal sa kabila ng hirap. Hindi kalayaang may kontrol, kundi kalayaang magtiwala sa Diyos. Sa isang mundong puno ng ingay at pagkabahala, ang hinahanap ng mga tao ay hindi lamang paliwanag, kundi saksi. Yung marunong magdala ng sakit ng may biyaya. Yung marunong magmahal kahit masakit.
yung payapa kahit sa gitna ng kaguluhan. Maging saksi tayo ng ganoong kapayapaan. Ang kapayapaang nagmumula kay Kristo. Ang kapayapaang walang sino man ang makakaagaw nito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang bukal ng tunay na kapayapaan. Hindi tulad ng ibinigay ng mundo, kundi kapayapaang nananatili sa gitna ng unos. Turuan mo kaming magtiwala, magpasakop sa iyong kalooban, at mamuhay ng payapa sa iyong presensya, sa iyong piling. Hindi kami mag-iisa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.